So, tayo dumako sa salita ng Panginoon. Ito kasi team ng month, fresh start, same God, seek God first. Ito to naman. Why do you have to seek God first? Bakit nyo dapat hanapin ng Diyos? Hindi ang siyensya, hindi ang pera, hindi ang kaibigan, hindi ang mga kasiyahan. Seek God. And I call it, go back to the basic. Kasi ang philosophy ng church na to, it's not action, but go back to the basic, which is seek God. Yun din ang hindi ang naunawaan sa akin. Akala nila wala akong action, akala nila tinatamad ako, akala nila wala akong plano sa church. Pero sa akin, ang Diyos nagbibigay ng ministry, siya nagbibigay ng kaalaman, katalinuhan, siya ang sagot ng lahat ng bagay. Kaya you have to go back to the Lord. Babalik at babalik kayo sa Diyos. Kahit ano pa yan. Kasiyahan ba yan, problema, trabaho, ine-expect nyo, no? Plano nyo, it's always seek God first. Kasi in Hebrew 13:8, very popular word, very popular verse. Alam nyo to eh. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Okay? Kasi ang Diyos, ang iniisip niya lang ay kabutihan. The reason why, after nilikha niya ang bagay, it's always He says, good. It is good. Akala niyo ba para sa kanyang sarili yung lumikha siya ng liwanag? It is good. Lumikha siya ng langit at lupa, it is good. Akala niyo ba para sa kanya yon na nasisiyan siya dahil creative siya? Alam niyo iniisip niya? He is preparing it for us. It is good for them. It is good for you. It is good for everybody. Kasi hindi naman niya kailangan ng liwanag. Siya mismo liwanag. But He says, it is good. Because beforehand, iniisip niya na kayo. The light is good for you. The heaven is good for you. The season is good for you. And then later on, sabi niya, and now let us create man in our own image. Gayun naman, gawin natin ang tao. Handa na lahat, it is good for them. Kaya ang Diyos, simula't simula, ang iniisip niya kabutihan. Let us make man in our own image. And it's not only He will create man together with all creation. Hindi, separated yan. May iba pa siyang plano para sa atin. He will create relationship. Yun ang gusto niya. The word, let us make man in our own image. Ba't niya gagawin tayong kawangis niya? Kasi ang gusto niya, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos at ang Diyos sa tao. Relasyon nyo, hindi yung kapangyarihan na magiging tulad kayo ng Diyos. Bagamat actually, inelevate tayo maging katulad ng Panginoon. Kasi equal tayo in all aspect kay Jesus. Ang kaibahan niya lang, anak siya ng Diyos talaga. Ang kaibahan lang natin, siya immortal. But actually, in all aspect, we are the same like Jesus Christ. Kaya hinihintay natin yung muli niyang pagkabuhay na magiging tulad din natin sa Kanya. Ano man ang substance, constituent, o kanyang pagkatao, magiging tulad natin siya. Kaya nga sabi, ang unang Adan, namatay dahil sa kasalanan, pero pangalawang Adan, galing sa langit, siya ay namatay sa kasalanan at muling nabuhay, at lahat ng muling bubuhayin ay magkakaroon ng katawan tulad ni Kristo. It is relationship. Ang gustong-gusto ng Panginoon, maging close kayo sa Diyos. Yan ang gustong-gusto niya. Ever since, yan ang plano niya. Kaya nga sabi niya, after giving us everything that is good for us, and now let us create na magkakaroon tayo ng relasyon sa kanila. Ang tao. Bakit ang Diyos, sinabi niya sa atin,
Mahalin mo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, ng buong lakas mo at lahat. Bakit? At sinabi niya sa tao, at sinabi ni Jesus sa atin, kung mas mahal mo pamilya mo kaysa sa akin, reject ka sa akin. Ibig sabihin, talagang dapat mas mahalin mo ang Panginoon Diyos kaysa sa lahat ng mga relationship na binibigay niya sa atin dito. Napakaswapang naman niya? Hindi. Kasi ito ang plano ng Diyos. Hindi siya nagkakait ng pag-ibig mo sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong anak. Hindi. Why is it? Now, sabi niya, mas dapat mahal mo ang Panginoon Diyos kesa sa iba. Dahil pag mahal mo ang iyong magulang kesa sa akin, you're not worthy of me. Kung mas mahal mo ang iyong anak, hindi ka makapagsimba rito kasi inaasikaso mo ang iyong anak dahil binibigyan ka ng pera, you're not worthy sa akin. Kung mas mahal mo ang syota mo at inunad nyo pa mag-date kaysa magsimba, you are not worthy sa akin. Bakit ganun? There are 4 reasons bakit mas mahalin mo ang Diyos kaysa sa iyong relasyon dito sa lupa. Number 1, ang unang plano ng Diyos ay ikaw talaga magkaroon ng relasyon sa Diyos. That's why He said, let us make man in our own image. Ang gusto niya, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Pangalawang reason, ang lahat ng relasyon dito is because for procreation. Kaya may kasal, may pamilya, para dumami lang tayo. And it is temporary. Unlike the relationship, your relationship with God is forever and everlasting. Pangatlo, ang relasyon dito sa lupa, hindi lang sa temporary, ang pag-ibig dito sa relasyon mo dito sa lupa, ito'y nagbabago. Nagbabago-bago to. Depende sa sitwasyon, depende sa pangyayari, pero ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Constant yan. Kaya nga sabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. Kanino nyo ngayon i-invest ang pag-ibig na yan? At hindi lang nagbabago, minsan nagdadala ng sakit. At isa pang reason, ang pag-ibig dito ay nagdadala ng sakit. Kasi, mawala man ang mahal mo sa buhay, di ba ang sakit? Magbago man siya, masakit. Hindi ka man mapapansin, ang sakit. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago, kailanman. At ito'y pinatunayan niya nung si Jesus ay namatay sa krus. Wala nang hihigit pa ng pag-ibig. Naialay niya ang buhay niya para sa atin. Kaya saan mo i-invest ang iyong pagmamahal? Sa temporary, sa nagbabago, sa nagdadala ng sakit, o sa walang hanggan, hindi nagbabago at malalim na pag-ibig, at hindi temporary. At isa pa, lastly, ang tunay niyong pamilya ay hindi dito. Ito lang tayo binigyan ng pamilya to make an order kasi dadami tayo. Kaya may pamilya, may kamag-anak, may komunidad, may barangay, may bansa to make order here. Magkaayos-ayos tayo. Kaya ang kautusan, alam nyo, yung kautusan na binigay sa atin, sa kaayusan ng ating relasyon yan. Ayaw nyo rin naman sisirain ang relasyon nyo sa inyong kapwa, sa inyong magulang, sa inyong kapatid. Ayaw niya yung sisirain. Pero all of these are temporary. Pero ang totoo, our own family, the very family forever, is God. Ang sabi, pagdating sa langit, di na kayo mag-asawa. Pagdating sa langit, parang kayong mga anghel, iisang Ama. Kaya doon ko naunawaan, nung sinabi ng Panginoon, huwag niyong tawagin ng Ama ang kahit sino dito sa lupa. Hindi ko talaga naunawaan yon. Why? Tatay ko, ama ko yan. Mga pare, ama yan. Pero he was referring to the real family. Kaya sabi niya, huwag niyong tatawagin kahit sino dito sa lupa ng Ama. Iisa lang ang Ama natin. Ibig sabihin, he is referring na our family here is just temporary. The real and long-lasting and enduring family is our Father
in heaven. Ngayon, naunawaan nyo na bakit in-emphasize ng Diyos sa Old Testament na mahalin nyo ang Panginoon. Diyos nang higit sa lahat. Ng buong puso, buong kaluluwa, ng inyong buong isipan. At sabi naman ni Jesus, kung mamahalin nyo ng higit sa lahat ang iyong pamilya, kesa sa Kanya, you are reject in the sight of God. Because those are the reasons. What is the message? Unahin natin ang Panginoon. What is the message? You always go back to the basic. Always seek Him. And the word in Hebrew 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago yan. Ang salita niya, mawala na ang langit at lupa, mawala na ang kalap, mawala na ang inuupuan nyo, mawala na rin kayo. Pero ang salita ng Diyos, ba't kayo nagtata? Mawala na rin kayo. Takot kayong mawala. Salita pa lang yun, ha? Salita pa lang niya yun. Na hindi magbabago, hindi mawawala. Salita pa lang yun. Hindi pa yun yung kapangyarihan niya, hindi pa yung presence niya. So, saan nyo i-invest ang inyong pagmamahal, ang inyong buhay? Sa mga nawawala ba? Sa mga temporary? Of course, sa long-lasting. He is the same yesterday, today, and forever. Don't worry, Gladys, at kayong nakaupo dyan, hindi kayo mawala. Huwag kayong matakot. Ira-rapture tayo, no? Oo. Kasi yung rapture tsaka kamatayan, the same purpose niyan. Ang kamatayan, para palitan ng ating lupang katawan. Yun ang purpose nun. Yun namang rapture, wala nang panahon para mamatay ka nun. Papalitan agad ang iyong katawan. But the same purpose, ang purpose niya is, kung anong katawan ni Kristo, magiging katawan mo. Di ba ang ganda? Kaya sabi niya, hindi ko na kay kaibigan, hindi ko na katatawagin, ang mga servant. Actually, kapatid, kaputol, kalamnan, katulad. Si Jesus magiging katulad natin. However, He is our Lord. Lord of Lords and King of Kings. So, in Hebrew 13:8, lahat ng salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang presensya niya hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. So, kaya kung meron nilang kayo katanungan, bumalik kayo sa Panginoon. Kung meron man kayong kaguluhan, bumalik kayo sa Panginoon. Hindi siya nagbabago sa lahat ng salita niya, sa lahat ng pangako niya. Okay. To God, there is no beginning and there is no end. Remember, I told you, siya gumawa ng time. Ginawa niya ang simula at nakahanda na yung pangwakas. Kaya actually, ang time para nakabox siya time and space. Pero He is outside time. Kaya wala sa kanyang simula, wala sa kanyang wakas, wala siyang oras. He has no time and not covered by time. Siyang gumawa ng simula, nagsimula ng panahon. Di ba? Ginawa niya, sabi niya, sige, umikot-ikot ang araw para magkaroon ng season, magkaroon ng may pagbabago. Time yun. He was creating time. And then He created heaven and earth, meaning may distansya. He created space. And of course, the matters, all the things that you see, He created matters. Kasi yung tatlong mahalaga sa siyensya, time, space, and matter. At lahat hindi siya sakop. Nakikita niya yan. Hindi siya covered niyan. Kaya sa kanya walang oras, walang pader, wala ring space. In an instant, nandun siya. In an instant, kung saan siya. Kasi nandun siya lahat ng lahat ng lugar. He has no space. He only created us. He only created them for us para maging limited tayo. Para matakot tayo sa Kanya. Kaya in His illustration, wala sa Kanyang time. Alam niyo illustration ng workmen? Yung bang may hinire siya ng 7 o'clock. Tapos, may hinire siya ng 9 o'clock. May hinire siya ng tanghalian na. May hinire siya ng meriendahan, 3 o'clock. At may hinire siya ng
Almost uwian na. Biro mo, hinair niya yon. And then, nagtaka yung lahat ng mga hinahan niya. Una niyang binigyan, yung 5 o'clock na, uwian na, magbibel na. Aba, minimum wage, binigay. No? 650. Tapos, sumunod naman yung 3 o'clock, 650. Okay lang, parang bonus. Nung tanghalian, 650 pa rin. Aba, yung umaga, oh. Nag-expect sila, siguro magiging doble to. 9 o'clock, 650 pa rin. 7 o'clock ang aga-aga, nandun, nag-isikat sa araw. 650, minimum wage pa rin. Halos mag-strike sila. Kaya sabi ng mga maaaga, ba't naman ganun? Ba't pare-parehong ang aming sweldo? Samantalang kami dito, nag-init ng araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito halos umuwi na, nag-bell na binayaran nyo pa. Umupo lang, o humawak lang ng pala, isang ganon. Nung nag-bell, binayaran pa rin ng 650. Sabi nung amo, ba't kayo mag-i-strike? Di ba napag-usapan natin, magtatrabaho kayo rito, in a minimum wage. Yun ang pag-usapan natin. Ba't ngayon mag-i-strike kayo? Di ba natanggap nyo naman pinag-usapan natin? Ano ngayon kung bigyan ko itong mga hapon ng dumating, ng minimum wage, ng 650 pa rin? Anong pakialam nyo? Kasi sa Diyos, wala ang time. Hindi niya tinitignan ang oras. Tinitignan niya ang puso nyo. Ganon din nung sinabi niya na anumang effort mo, na bata ka pa lang, nag-serve ka na, pero at the end sa buhay mo, nag-backslide ka. Lahat ng ginawa mo, hindi maalala ng Panginoon. Babasihan yan sa iyong pag-backslide. Tumalikod ka Wala sa kanya ang time. Sa kanya ang time, anytime. And then, yung isa naman, hindi naglingkod lahat-lahat, pero na-realize niya ang kabutihan ng Panginoon, nagsisi, niligtas ng Panginoon. Hindi niya na rin inilala ang kanyang kasamaan. To God, there is no time. Huwag niyong ikumpara ang oras niyo sa iba. Huwag niyong ikumpara ang effort niyo sa iba. Huwag niyong ikumpara lahat ng ginagawa niyo sa buong buhay niyo. Ang mahalaga, yung tinitignan ka ng Panginoon. Ginagawa mo yan na walang expectation. You are only expecting it for the Lord. Magre-reward sa'yo. There is no time in God. So, He sees your heart from the beginning. Kaya nga, mayroong turo na ganito. Once you are saved, you are saved. Hindi naman tama yun. May tama din, half lang. May tama yun. Kasi ang Panginoon Diyos, hindi siya talaga, hindi yung predestination na porkit guwapo ka, didestin kang maligtas. Porkit pamilya ka ng mga Kristiyano, didestin ka ng iligtas. Alam nyo, it is because of His foreknowledge. There is no time for Him. Pinanganak ka pa lang, alam niya na kung tatanggap ka kay Jesus o hindi. Hindi yung predestination. It is for knowledge. Binubuo ka pa lang sa tiyan ng Panginoon, alam niya kung magtatapat ang puso mo o hindi. Kaya sabi niya, pinanganak ka pa lang, alam niya na magtatapat ka, dinidestin ka na maglingkod sa Panginoon, at tawagin ka maging servant, at lahat lang yan. It is not predestination na mimili siya sa ating characteristics. It is a foreknowledge that He sees your heart. Kaya nakakatakot Alam niya na pala Alam niya na pala mangyayari sa atin. Alam niya na magiging desisyon natin Still, you go back to the basics. Seek God. Alamin mo kung anong kalooban niya. Huwag niyong ipamilit ang pangarap niyo. Huwag niyong ipamilit ang gusto niyo. Meron na siyang nakikita para sa atin. Alam niya na magiging lakas mo, alam niya na magiging pangarap mo, alam niya na magiging gusto mo, alam niya na magiging desisyon mo. Go back to God. He knows everything for you. He prepared it for you. So there is no time in God. God set time for us to fear Him. Ang kalooban talaga niya, pag binigyan tayo ng limitasyon, ang oras. Ang oras limitasyon yan Parang bound tayo dyan Huwag tayong matakot dyan. Huwag tayong mangamba dyan.
binibigyan lang tayo ng limitasyon. Why? Para matakot ka sa Kanya. That's very purpose. Para isipin mo ng buhay mo hindi mo hawak. Para isipin mo na wala ka talagang magagawa. Time has given to us to fear Him. Kaya nga may pinanganak, may mamamatay. Nasa peak ka ng kasikatan, lalaos ka rin. Malakas ka ngayon, hindi mo alam, bigla ka matutumba, mahina ka na hindi mo kaya, limitado lahat lang tayo. Kaya whether malakas ka o mahina, masaya ka o malungkot, fear Him. And time tells you to fear Him. Hindi natin hawak ang oras. Kaya yung mga kabataan dyan, akala mo walang kamatayan, no? Adventure dito, adventure dyan, bisyo dito, bisyo dyan, waldas dito, waldas doon. Yung mga taong walang iniisip, kundi sarili lang, hindi nila alam na may limitasyon sila. Kaya nga binigyan tayo ng oras. Everything has its time. At ikaw meron ka rin time. Kaya yung time mo, ibigay mo na sa Panginoon. Alagaan ka ng Panginoon sa iyong oras. He hold time. His will abides forever. Ito. Actually, planado na ang buhay natin. Nakikita niya na tayo, hindi pa tayo pinanganganak. His will is for our good. O, nasabi ko na to. Ang lahat ng para sa atin ay kabutihan. Simula't simula, inisip niya, it's for our good. Kaya nga, in His creation, it's for our good. Kaya lahat ng minibigkas niya, ito'y mabuti, it is good sa English. Hindi para sa Kanya yun. Hindi para sa Kanyang creative nature yun. Wow, ang ganda naman. Galing ko talaga. It's good. Hindi yun. Ang iniisip niya talaga is for you. It is good for my sa gagawin kong magkaroon ako ng relasyon. Iniisip niya ng relasyon niya sa inyo. At kung siya magbibuild ng relation sa atin, sinimulan niya ang kabutihan para sa atin. How much more ngayon? Pinatunayan niya ng relasyon na ito, mahalaga sa Kanya. He died for our sin. Kaya wala na tayong dahilan. Talagang babalik tayo sa pag-ibig ng Diyos. Babalik tayo sa ating relasyon sa Kanya. Mas pahalaga natin ang relasyon sa Kanya kesa sa lahat ng relasyon natin dito sa lupa at siya mangangalaga ng ating relasyon dito. Alam niya ang damdamin mo. Kung sinong mahal mo, mamahalin niya rin. Kaya minsan nga, di ba, sabi niya, galit siya sa mga by generation. Huwag naman sana mangyari yon. Pero ang mga minamahal niya, by generation, mamahalin niya rin. Ganun eh. Kaya kung mahal niyo ang mga pamilya niyo, mahalin niyo ang Panginoon Diyos. Kung mahal niyo ang pamilya niyo, kaysa naman i-introduce niyo lahat ng magandang bagay dito sa lupa, i-introduce niyo sila sa Panginoon. Dalhin niyo sila rito. Hindi ipasyal na lang kung saan-saan. Dalhin niyo sila rito. Ang irigalo niyo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mga bagay na nabibili. Temporary lang yan. Dahil ang Diyos mangangalaga sa kanila. Ang Diyos magmamahal din sa kanila because of your strong relationship with Him. Until now nga si Abraham, yung pag-ibig niya kay Abraham, dahil lang sa pag-ibig niya kay Abraham, pinagpala niya ang Israel. Dahil sa pag-ibig niya kay David, lahat ng lahi niya naging hari. Ganun ang pag-ibig ng Diyos from generation to generation. Kaya kung mahal niyo mga magulang niyo, mga kapatid niyo, mga anak niyo, introduce niyo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Dahil kung hindi niyo in-introduce, sayang, kawawa naman. Nakakaawa. Sila rin ang kawawa. God did not invent misery. Hindi niya talaga inimbento ang miserableng buhay. Hindi yan para sa atin. Pero bakit meron? Because men choose to be miserable. Bakit may sakit? The first man, our ancestor, mas ginusto nilang hindi sumunod sa Diyos. Kaya nagkaroon ng kamatayan, ang sakit, tinakwil sila. God did not choose misery for our life. Hindi niya inimbento to, pero ito'y ginawa natin para sa atin.
Buti na lang, niligtas tayo ng Panginoong Jesus. This is another chance. Para maantig tayo, kaya siya namatay na sa krus. Para patunayan talaga ang pag-ibig ng Diyos. Na ang iniisip niya ay sa kabutihan lang natin. Hindi siya nag-iisip ng kasamaan. Hindi siya nag-iisip ng miserableng buhay para sa atin. Ayaw niya noon. Nasasaktan din siya. Kaya lang, pinipili natin eh. Chinuchus natin eh. Sinusunod natin eh. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago, ha? Ulitin ko, mawala na kayo rito sa lupa. Baka magre-react na naman. Pero salita niya, hindi magbabago yan. God is always the answer. Siya lagi ang sagot. Kaya nga may faith. Huwag yun ang question ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa Bible, naunawaan natin ang paglalang ng Diyos sa faith. Hindi na ito binubulat-lat. Actually, ang paglalang sa... Ang mga creation dito, hindi ito binigay para pag-aralan lahat dahil di nyo naman maunawaan lahat. Binigay ito para i-appreciate at pasalamatan ng Diyos. Yan ang gusto niya. Kung bakit ba naman ang tao binubulat-lat? Para pag nagbigay ka ng sapatos, ano? Uy, proud na proud ka pa, nagbigay ka ng sapatos. Ang ginawa, hindi sinuot, binulat-lat. Tinignan kung made in China. Ay, ito gawa to sa Batangas eh. Itong soldat. Alam ko sa ano to eh. Binulat-lat, inalam lahat. Hindi ganun ang Diyos. Hindi yun ang purpose niya. Kaya to, kaya lang, ang tao, binubulat-lat lahat, inaalam lahat, hindi naman nila kaya malaman. Saan tayo nilikha, ang makalamnan natin, ang universe, kailanman din natin matututunan to. Kaya nga sabi ng Panginoon, feeling matatalino ang tao, pero mga mangmang. Wala talaga silang alam. Kaya nabuwang evolusyon, no? Evolusyon, kamangmangan yun. Pero mo magsimula ka sa unggoy. Nagmula ka sa bakterya, sa germs. Kaya sabi sa Facebook na nagsabi, sa atin in the beginning, God kaagad. Sa kanila, in the beginning, dirt. Sa simula pa, dumi lang kayo. Eh, gano'n naman talaga ang iniisip ng mga evolutionist. Binubulat-lat lahat. Kaya nilikha ang bagay-bagay. Ang sabi niya, para tayo mamangha. Para makita natin, magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Hindi bulat-latin lahat. Kasi ang wisdom nanggagaling sa Diyos. Ang wisdom nanggagaling din sa Creator. Si Solomon, siya gumraduate. Gumraduate ba siya sa sikat na universidad? Wala. Pero siya ang pinakamatalinong tao at sinasabi nun, lahat na-explain niya. Nakapagtataka, pati yung gawa ng mga langgam, pati yung mga damdamin ng tao, relasyon, lahat. Kaya kanya yung kawikaan eh. Kaya Ecclesiastes. Siya gumraduate. It is just given by God through the Spirit. Kaya kung gusto nyo rin maging matalino, maging tama mga desisyon nyo, maging maayos ang inyong buhay, go back to God. Ask for wisdom. Wisdom comes from God. Ang talino talaga nang gagaling sa Diyos. Hindi yan hinahanap. Hanapin nyo ang Diyos. Because God is always the answer. Pakilipat nga. God is always the answer. Kung may katanungan man kayo sa buhay, go back to the Creator. Go back to the source. God is the source. His creation is a testimony of His goodness. Hindi alamin lahat. Kahit sinong scientifico, hindi nila malalaman to, magmumukha lang silang bagay, iba, nadidiscover nila, no? Pero, katiting lang. Kaya kung gusto nyo malaman lahat, go back to the Creator. Kaya, all creation that you see, para mamangha tayo. Para pasalamatan natin siya. Ito'y ginawa para sa atin talaga. And the last ng nilikha niya sa atin para matakot tayo sa Kanya, you will always go back to God. Yung hininga nyo.
hininga nyo. Mawalan na kayo ng pagkain, ng tubig, ng ilang araw, pero hinanga. 5 minutes lang eh. Ano ibig sabihin nun? Na binigyan tayo ng napakalimitadong, napakakailangan yung hininga nyo. 5 minutes lang o 10 minutes sa baba natin. Mawawala na kayo ng buhay. Kasi, our breath indicates our need for the giver of life. Kailangan nyo ang nagbibigay ng buhay. At salamat sa hininga. Salamat sa oxygen na nilikha niya para sa atin. Lahat ng to ay testimony ng goodness ng Panginoon. And He is the same yesterday, today, and forever. Lahat tayo magsitayo. Sige po, lahat tayo magsitayo. Praise God. Pasalamatan niyo ang Panginoon sa bawat oras. Pasalamatan niyo ang Diyos sa inyong relasyon dito sa lupa na magpapatibay ang Panginoon Diyos. Mas mahalin niyo ang Panginoon Diyos at pagtitibay niya ang inyong relasyon dito sa lupa. Bumalik lagi kayo sa Panginoon. He is always the answer at hindi siya nagbabago. Tayo lang kasi ang nagbabago. Tayo manalangin. Panginoon, salamat o Diyos. Ikaw ang dakila, Ikaw ang totoo. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw, Lord God, ang nagbibigay. Ikaw ang mabuti. At wala nang iba. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na hindi nagbabago, ang inyong mga pangako na hindi nagbabago. Salamat, Lord God. At ang bawat bahagi ng inyong sinabi ay tumanim sa puso ng bawat isa. Patnubayan niyo sila ng inyong banal na espiritu. Biyayaan sila ng kanilang pangailangan. At patunayan niyo na kayo'y mabuti sa bawat isa sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Sirain niyo ang gawa ng kaaway at ang inyong kalooban ng masunod sa buhay namin. Malulhati kayo, Lord God, sa buhay namin. Magdala kami ng kapurihan sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa. Sa ngalan ni Jesus. Amen.